Lalo pang bumigat ang traffic sa EDSA matapos masunog ang isang bus sa northbound parte ng EDSA. Isang sasakyan din ang nasunog sa Makati kaninang hapon. Live mula sa Quezon City, may report si Jamie Santos. Jamie. Ma'am Jess, kakambal na nga daw talaga ng EDSA ang traffic at kaninang rush hour. Napakatinding traffic ang sinuong na mga motorista dito nga sa northbound lane ng EDSA show ng isang busang magliyab. Sa video na ito, nakuha ni Noriel Gatbondon, makikita ang isang bus na nag-aapoy. 6:30 daw ng gabi nang huminto ang bus sa northbound ng EDSA show sa Mandaluyong City. May sumabog daw sa likurang bahagi ng bus bago nagliyab. Nakababa naman ang driver at ang nasa 30 pasahero. Maya-maya, maririnig na ang pagdating ng bumbero. Sa video naman ni Ian Hernandez, naglalagablab pa ang bus. Nagdulot din ng matinding traffic ang insidente. Nagdatingan din ng marami pang bumbero para apulahin ang apoy at magmando ng traffic. Kanya-kanyang usyoso naman ang mga tao sa paligid. Ayon kay PO1 Jerome Maggay, hinarang nila ang bus dahil mula ilalim ay nagbaba ito ng pasahero sa no unloading zone sa tapat ng mall. Una po na umuusok po muna siya, tapos bumaba yung mga pasahero. Ang huli bumaba dyan yung driver kasi hindi niya alam po paano ihinto yung sasakyan. Okay. Ngayon, yung mga after 5 to 10 minutes siguro siya, bago mo po yung kwitan ng bus. Tapos mga 5 to 10 minutes din po siya sumabog po. Kanina, bandang alas 3 ng hapon sa Makati City, isang SUV naman ang nag-aapoy at tuluyang nasunog. Huminto ito sa Buendia Corner, Paseo de Rojas nang mapansin daw na may umaapoy sa dashboard. Iniimbestigahan na ng Makati Fire Department ang pangyayari. Ma'am Jess, kung makikita nyo nga sa aking likuran, nandito yung bus na nagliyab kanina nga dito nga sa bahagi ng EDSA show. Naigilid na ito para na hindi na maging abala sa daloy ng trapiko. Hinihintay na lamang daw ng mga taga-MMDA yung backup nitong bus para malagyan ng gulong para mahatak na itong naturang bus na nagliyab kanina, Ma'am Jess. Okay. Pero base sa initial report, Jamie, tama ba dun sa nakalap mong impormasyon? Umusok, biglang nasunog, nakababa yung mga pasahero, and then parang may mga narinig daw na pagsabog. Ano kaya yon? Yes, Ma'am Jess, no, ayon nga doon sa mga nakuha nating impormasyon kanina, yung mga pasahero pa na nakaupo sa bahaging likuran nitong ang bus na nasunog, yung nakapansin na may umuusok sa likuran ng bahagi nitong bus at in-inform itong bus driver na may usok, kaya naman nagpuntahan sila sa harap. At ilang minuto lamang yung lumipas, kasunod na nga yung pag-apoy at paglagablab nitong bus. Ayon nga, iniimbestigahan pa ng investigador, maging itong mga taga-MMDA, yung sanhe ng pagliyab nitong bus dito nga sa likurang bahagi at may mga pagsabog pang narinig. Pero ayon nga dito sa mga nakuha nating information dito sa mga taga-MMDA, karaniwan yung dahil nga daw sa kumbaga sa proper maintenance, baka hindi dumaan to sa tamang maintenance, kaya nagkaroon ng pagkakaroon ng shorts dito nga sa kuryente o yung sa mga wiring nitong bus kaya nagliyab. Pero inaalam pa raw, patuloy daw yung kanilang ginagawang investigasyon para matukoy yung pinagmulan at kung bakit nasunog itong bus, Jessica. Naaalala ko may mga nangyari na rin na ganyan dati pa. So, kumbaga, hindi naman common, no? Pero nangyayari talaga na may tumatakbong bus, bigla na lang nagkaka-usok and then umaapoy na lang bigla. Yes, Ma'am Jess, no, marami na rin tayong nai-report, lumabas sa ating balita na yung mga bus na naglilib, maging hindi lang bus, maging mga private na sasakyan, nangyayari sa kanila to. At kapag sinuri naman yung kumbaga sa mga wiring, kung may mga nagalaw ito. Kaya nga ang payo nga ng mga taga-MMDA, maging ng mga bumbero kanina na nandito sa area, ipasuri lalo na kapag medyo tumatagal na yung ating mga sasakyan, yung kumbaga lumuluma na, padali na natin doon sa mga talagang lehitimong mekaniko para tama yung pagsasaayos at pag-maintain ng sasakyan at maiwasan na magkaroon ng problema sa wiring at hindi mauwi sa pagkakaroon ng sunog o magliyab. Kasi nga daw pag nagkaroon ng short yung mga wiring o yung mga kuryente dito, ito na nga yung resulta, maaring magkasunog, Ma'am Jess.
Tupok na tupok, no, yung bus. Parang hindi naabot ito ng mga bumbero in time para sana naapula yung apoy. Considering nasa gitna ng kalsada, napakadelikado, Jamie, ha? Wala bang ano dyan, walang malapit na fire hydrant o hindi ba sana nakarating ng mas mabilis yung mga bumbero? Although, maintindihan din natin, no, ang traffic sa EDSA lagi, eh. Yes, Ma'am Jess, no, kung makikita nyo nga sa aking likuran, maging yung buong parte nito sa hanggang laharap, talaga namang sunog na sunog itong bahagi ng bus nito. Kasi kung matatanda nyo, Ma'am Jess, itong area na to, dito sa may ilalim to, sa may bahagi na bago paakyat yung area kung saan nasunog itong ang bus, wala tayong namataang water hydrant nga dito malapit sa area at rush hour kanina, kaya naman medyo yung mga responding bombero medyo naantala din yung kanilang pagdating. Kaya naman kung makikita nyo, Ma'am Jess, tupok na tupok, sunog na sunog itong bus. Okay, last, Jamie, para dun sa mga babiyahe pa lang ngayon, kamusta ang traffic dyan sa EDSA northbound? Yes, Ma'am Jess, lalo ng Friday ngayon, pa-weekend, mabigat pa rin yung daloy ng trapiko. Pero kumpara kanina yung hindi pa naigigilid itong bus na nasunog, may gumagalaw na itong daloy ng trapiko nga dito nga sa northbound, dito sa EDSA, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.